nakalagay po sa affidavit niya na willing pa siya magdagdag ng mga impormasyon. Tapos willing daw din po siya magsalita in executive session. Ano po ba ang after that kumanta na si although si Garma, si Duterte na something Peter Parungaw, Parungo, whatever it is. So, dito sa testimony po ni Colonel Garma, so in-identify niya na talaga si dating Pangulong Duterte at si Senador Bongo. Tinuro na talaga niya. I think it's time for them to pinangalanan na talaga show up sa Quadcom hearing given the gravity of the accusation. In fact, pinangako naman po ni dating Presidente Duterte. Kung pupunta si Digong o hindi he is willing to appear before the Quad Committee if he is invited. Sabi ko yes, we are going to invite him. Ako na po ang nagsabi sa Quadcom. Imbitahin natin siya. Imbitahin. So dadalo naman siya. Sabi niya if we will be asking educated questions. So isinisiguro ko naman sa ating Pangulo na he will be asked educated questions. Ang nais ko lang sa kanya, huwag siyang magmura sapagkat hindi educated yung pagmumura niya. Pag nagmura yan si Digong, ay nako, asahan nyo si Abante, mga high blood rin to. At si Paduano, yan dalawang yan. Asahan nyo, iinit ang ulo ng mga tao ito pag nagmura-mura dun si Digong. Alam mo yun naman si Digong, palamura. Teka, so technically, invited na po ba siya? We will invite him, actually. Hindi pa siya niimbitahan ngayon, but we're going to invite him. Kung hindi po sumipot, kasi alam niyo naman po yung personality ng presidente, sasabihin, ito gagawin niya ngayon, pwedeng sabihin, nagjo-joke lang ako. And I think yung binanggit niya, sarcastic yun, patama sa inyong mga kongresista. Na kung magpapakita siya dyan, you better ask educated questions. Totoo yun. Well, that is his word against him, no? Kung talagang magpapakita siya o hindi. Kung sasabihin niyang joke na naman ito, ewan ko lang, mapapaniwalaan pa ng taong bayan niya. Pero there are a lot of things that he ought to explain. Sabi ko nga kay General Bato, instead of trying to explain yourself in the media, why don't you face us? Ang tapang ni Bato sa media, Sus ko, kung ano-ano ang sinasabi, pero susuntukin si Kerwin, gumagawa daw ng script ang Quadcom, scripted, kung ano-ano, sinungaling. Tapos pag in-invite, wala na, goodbye na. Diyos ko talaga. Duwag naman pala si Bato Sabi ko naman puro salita, interparliamentary courtesy, Pero kami mga congressman, pag inimbitahan sa Senado, nag-a-appeal kami. Nag-a-appeal po kami. So therefore, siguro itong mga senador na iniimbitahan namin, hindi naman sila aming inaakusahan, but they're just invited to be able to... Invited para i-clear din nila yung mga issues na binibigay sa kanila ng mga taong kagaya nila Garma, kung totoo o hindi, di ba? Kaso nga, natatakot sila kasi baka yung mga tanong masyadong mabibigat, ma-contempt. To clear the air and to be able for them to explain themselves. Ayaw ma-contempt Kung sakali magpakita nga si former President Duterte sa Quadcom, ang request niya na wag siya magmura kasi hindi yun educated. Paano kung magmura? Kasi, diba, dire-diretso yung bunganga niyan Are you ready for his insults? Pag nagmura siya, I think I'm going to rebuke him on that. Okay. May record na kayo niyan Hindi niyo pinapalampas. Baka matrigger na naman kayo. Ha? Baka matrigger na naman kayo. Baka, alam mo talagang gano'n matitrigger na naman pero alam mo, palagay ko, alam naman ng taong bayan. Dapat ba siyang magmura sa amin? Oo. O ako naman, dapat ko ba siyang i-rebuke na isang sala, na i-request? Alam niyo naman si Digong, dadaanin talaga yan sa pagmumura. Diyan siya nakilala sa style niyang palaaway na paramula. Ay nako. Pero sana itong dyan, sana umattend, magpaliwanag, at sana ma-contempt. At dami magwawala dyan pag na-contempt si Digong.
Oo, sure ball. Marami ang magwawala pag na-contempt. President. Sabi niya, ay, grabe kayo sa kapangyarihan nyo. Ginagamit yung pagiging ganyan. Huwag ka na magbura sa amin dito. Oo. Tapos na ang termino mo, binabiyak ka na namin ng 6 na taon sa pagmumura mo, no? And we cannot even, we cannot even file any case against you because you have immunity. Ngayon, yung pagmumurang ganyan, that is a point of ang tawag doon, parang slander na yan sa amin. At saka contemptible yun, di ba? Kung nakakapag-contempt kayo sa hindi sumisipot, lalo pa siguro yung mumurahin kayo. Pag nagmura, makakontempt talaga yun. Kaya pala, i-clarify ko rin po, no? Kasi nung dating nagpakita dyan si Sara Duterte, first time ko maka-encounter, no? Nung pinapanood ko po yung pagsipot niya dyan sa hearing, pinapapalitan niya yung presiding officer ng budget hearing, kine-question niya yung rules. Kunwari ba mag-appear si dating Pangulong Duterte, pwede ba niyang gawin po yun? At pwede ba siya mismo magtanong doon sa kanyang mga accusers? Because I don't know, no? As far as I know, sa rules po ninyo, ang resource person hindi pwede magtanong, hindi po ba? Hindi po. We have to follow the rules. We have to follow it. Okay. Kung mag-a-appear po si Bato at saka si Senator Bongo, can they ask Oy, magandang tarong na yan. Questions doon po sa kanilang mga accusers? Palagay ko hindi rin Christian. May rules kasi. We have invited them. Kailangan lang na sumagot. To be able to just explain themselves, no? So I don't think that they could be that they should be able to ask questions of that. Kasi they're appearing as resource persons. Pag-uusapan pa namin ng Quad Committee if a fellow legislator, sitting senator, could be able to ask questions. So, okay. Congressman, given the gravity of accusations against, kunwari dito kay Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sabi kasi ng DOJ, nabasa ko sa story kanina, pag-aaralan nila kung magsasampa ng kaso dito sa mga pinangalanan pagkatapos yung mag-submit ng committee report. Pero hindi po ba pwede nilang gawin ito dahil meron na mga lumalabas na mga ebidensya habang ongoing itong Quadcom investigation? I think what the DOJ is saying is that they really would like to see the report, yung black and white talaga. Hindi lang yung okay, so hindi pa agad-agad pwedeng kasuhan to. Nakinig sila at nalaman sa media. Pero black and white, committee report na ganyan. Pagka na-receive nila yan, then they're going to start prosecuting. But they can also have a copy or get access to the affidavit ni Garma, hindi po ba? So kung umatid nga si Digong, nako, alam niyo automatic na ito. Pag umatid si Digong, automatic ka-attend din si Bato tapos si Bongo. Sure ang pag-attend ng dalawang yan. Hindi pwedeng wala yung dalawang yan sa pag-attend. Kung nga-attend si Digong sa Quadcom hearing na ito, ha? Automatic yan. Kailangan kasama yung dalawang yan. Kasi pag hindi sumama, ibig sabihin parang iniwan na nila si Digong, ha? Para masave lang mga sarili nila. So isa yan sa mga kaabang-abang natin dyan. Kasi once magharap na tong Quadcom at sila Duterte, titingnan natin kung paano sasagutin ng mga to yung mga aligasyon nila Garma, nila Espinido, na tinuturo sila si Kerwin, di ba? Marami ng mga tao ang nagtuturo sa kanila. Yung Padilla, di ba? Paano na yan? So this is the end. Pag nagkaharap-harap na sila, yan ang iniiwasan nila mangyari. Kasi in kaso man na magharap-harap sila bago ang eleksyon, ay delikado. Delikado ang karir na pagiging senador ni Bato at ni Bongo. Yan ang iniiwasan nila. Oo. GG. Finish na. So ayun, nagtatago po ang asawa ni Roque, nagtatago. Si Digong, natin mga harap. Si Bongo may planong gumawa ng sariling investigasyon sa Senado patungkol sa EJK, war on drugs, etc. etc. At eto, kung maghaharap nga po sila